Ibinuhay ng Pangulo ang panukalang Waste to Energy matapos tumambad ang dagat ng basura sa Baclaran. May mga ibang bansa na gumagamit ng basura para makalikha ng enerhiya. Sa Sweden, nagsisimula ang proseso sa mga bahay kung saan inihihiwalay ang hazardous sa recyclable at food waste. Ang mga tirang pagkain, ginagawang biogas at biomethane na ginagamit para patakbuhin ang mga bus at mass transport, mga industriya at heating sa mga bahay. Pwede rin itong maging biofertilizer na gagamiting pataba para sa pananim. Ang anumang basura na hindi magamit o ma-recycle susunugin para makalikha ng steam na magiging kuryente at gagamitin din sa district heating para sa mga bahay at mapatakbo ang heater, shower at mga appliance. Pinatunayan daw nito na may pera sa basura dahil nagbabayad pa ang ibang mga bansa gaya ng United Kingdom, Norway at Italy sa Sweden para kunin nito ang basura nila. Kumikita rin ang Sweden sa malaking bahagi ng basura na nire-recycle nito, kaya 1% na lang ang napupunta sa landfill. Sa Japan, nagiging kuryente rin ang enerhiya na naproseso mula sa basurang pagkain, bukod sa paggamit din ng advanced incineration technology, gaya rin ng Singapore. Pero ayon sa environmental group na Oceana, hindi sagot ang mga incinerator at waste to energy para solusyonan ang problema. Sa halip na tao ang sisihin, ayon sa Oceana, ugat ang paggamit ng single-use plastics, gaya ng styrofoam at plastic bag ng mga korporasyon. Pagmumulan lang anila ng toxic air pollution ang panukalang waste to energy at magiging death trap ng mga lokal na pamahalaan. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni DENR Attorney Jonas Leones na malaki ang potensyal na mapakinabangan ang basura, sabay pagtiyak na hindi nito papayagan ang paraang makakapinsala sa kapaligiran. And hopefully, this can help yung DOE para ma-reduce yung ating binabayad sa electricity. Dahil kung marami na tayo nakukuha ang energy sa mga basura, can you imagine yung problema natin sa basura sa generation natin araw-araw? Willard, 61,000 tons per day na ang ating generation of waste dyan. Dito lang sa Metro Manila, sa Manila Bay lang natin, 188 tons na ang kinukuha natin every day dyan. You can only imagine if we can convert this waste into something like energy. Palagay ko makakabigay ng mga magandang advantage sa ating ekonomiya. Attorney, safe ho ba ang mga method para sa panukalang waste to energy? Kasi may mga tumututol pa rin po. Itong waste to energy, hindi lang to incineration. May mga modality sa waste to energy. Tinatawag nating burn and non-burn. Pag sinabi nating burn, may apoy yan. Sinusunog talaga. Pagka naman non-burn, ito yung mga tipong mga parang plasma, parang microwave, na wala naman siyang emission. But be that as it may, kung may pupush natin yung waste to energy, we assure the public that the government will not allow our air to be polluted by this technology. Hindi makaka-comply sa ating mga emission standards. Sabi nila yung dioxins and furans. Kung hindi sila makaka-comply at hindi sila makakagawa ng pamamaraan para tumupad at sumunod sa ating mga batas tungkol sa air quality, ay hindi natin papayagan. Sa Pilipinas, balak itayo ang kauna-unahang large-scale waste-to-energy plant sa New Clark City na target i-convert ang 600 metric tons na basura araw-araw sa 12 megawatts na kuryente na magagamit ng may 10,000 kabahayan sa Clark at paligid nito. Ginawa na rin ito sa Payata sa ilalim ng isang United Nations project sa pakikipagtulungan ng QC local government at pribadong kumpanya, kung saan ang methane na nagmumula sa basura sa landfill ay pinoproseso para magamit bilang kuryente, gamit ang mga tubo, generator at separator. May mga batas na umiiral na para matiyak na hindi mauuwi sa polusyon at higit na pinsala ang basura, gaya ng matagal ng mga ordinansa laban sa pagtatapon kung saan-saan. Nakasalalay lang ang lahat kung mahigpit na ipatutupad ito. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.